isa tayo isa ang probinsya sa 10 local government units na piniling tatanggap ng award because of best practices in among local government units. So, ibig sabihin, napahusay ng Kapitolyo natin sa ating administrasyon ang pangongolekta ng mga aquarium fees at mga collection sa buwis, na hindi nangyari noong naunang mga administrasyon. Tapos, yung mga infrastructure projects, na ialis natin ang practice ng katiwalian, yung tinatawag din ng komisyon at SOP. At ibig sabihin, yung katiwalian ay pakonti-konting na nasusugpo natin dito sa probinsya ng Kapampangan, na sa paniniwala ng marami, ay ito ngayon ang nagiging sanhi, but tayo ngayon ay pinapa-recall. So, it is a good governance, na pumasok sa hindi good governance. Kaya ngayon itong tinutulak natin good governance, ay gusto nilang maialis. At para manumbalik muli, yung dating katiwalian, graft and corruption. Kitang-kita nga sa pamumuno ni Among Ed ang biglang pagtaas ng koleksyon sa quarry. At ayon sa mga kalaban, ito lang daw ang nabibigyan diin ni Gobernador. Pero ang ibang aspeto ng delivery of basic services ay hindi nabibigyang halaga. Ano po ang masasabi niyo dito? Wala namang perfectong delivery ng basic services. Pero marami na rin tayong napaunlad at na-deliver ng wastong pamamaraan sa basic services natin. Halimbawa, yung mga kalsadang pinapagawa natin, mga school buildings na tinutulungan natin, pagpapahusay sa physical makeup ng mga hospitals, sa pagtulong natin sa mga magsasaka ng crop production, sa pag-aalay ng microfinance projects o loan sa mga gustong magnegosyo, sa ating pagde-deliver ng medical mission, job creation sa pamamagitan ng mga job fairs, na kami na mismo ang pupunta sa mga barangays, kagaya ng tinatawag naming pamisaupan. So, ito ay nangyari sa espiritu ng paglilingkod at naalis nga natin yung corruption o yung komisyon. Napakaganda mga programa na talagang umabot sa mga tao. So, kung ating titignan sa loob ng 18 months, talaga namang nakapagpaabot tayo ng services delivery na mas mahusay na paraan kaysa sa mga naunang administrasyon. Ano po ang masasabi nyo sa mabagal na paghatid sa serbisyo publiko? May kabagalan, yung iba, halimbawa yung mga paggawa ng mga kalsada, kung minsan dumadaan ng bidding yan, ng tamang proseso, na kailangan kumisan ay ipa-bid muli sapagkat nagkaroon ng failure of bidding. So, ang tinutukoy ko, Peter, may mga ganyang kabagalan sa ibang mga proyekto sapagkat hindi naman perfecto ang sistema. At yung dinatnan naming sistemang matagal na umiiral ay talagang napakabagal. Pinapabilis na nga namin ngayon itong mga service delivery. Ang panunod ko, hindi magic yan. Kailangan ng mas pahusayin yung mga sistemang nadatnan, masisinupin yung mga pamamaraan ng pag-aalay ng mga serbisyo, and this takes time. Paano nyo po tinutugunan ang inyong mga kababayan sa kanilang mga idinudulog na problema sa inyo? Dahil mayroong budget dyan, hindi naman kailangan ng isang nanunungkulan ay kukuha ng pambigay sa mga nailangan. Sa kanyang mismong pera, sa kanyang bulsa. Lalo na pagka nanunungkulan, hindi naman mayaman kagaya ko.
mayroon namang pondong nakalaan mula sa provincial budget. Pondong nakalaan sa mga pagpapahospital ng mga kapuspalan, pagtulong ng emergency cases sa mga walang pamasahe o kaya walang pambili ng gamot. Merong budget yan. At kagyat yan na ibibigay. Sabi is mabagal ang delivery ng services. Hindi namin alam kung specifically aling area yung sinasabi nila mabagal na delivery of basic services kasi ongoing yung aming pagde-deliver ng services sa ating mga constituents. Kaya yung sinasabi nila mabagal na delivery ng service, baka ibig nila sabihin yung implementation ng ating infrastructure projects. Kung yung sa implementation ng infrastructure project, kasi hindi lang naman kami ang masasabi natin magiging dahilan kung paano ito i-implement. Ang mga 2008 infrastructure project natin, approved pa lang ng Sanggunian mga later part ng October 2008. So, pinakumpleto namin lahat ng documentation noon. Ongoing ngayon yung ating mga pre-procurement process kasi kailangan bid lahat ng projects. Hindi po pwedeng pagka-approve nila, i-negotiate lang namin sa contractor. Under the Procurement Act, kailangan siya dumaan sa bidding process. So, 45 days yung bidding na yun. Prior to that, may preparatory action pa. And after ng bidding, mayroong post-bidding processes pa na gagawin. Kaya, approximately mga 60 to 75 days before we can implement one infrastructure project. Hindi lang naman lahat sa kanila, pero kailangan natin tingnan kasi saan lahat ito dadaan. One is kailangan ma-approve ng Provincial Development Council. Ang composition nun, ang chair is the governor, yung 4 na kongresista natin, isang member ng Sangguniang Panlalawigan, yung 21 mayors natin, 20 municipalities and 1 city. Pagkatapos, may representative from the NGO. So kapag hindi dumating ang mga mayors, wala tayong quorum. For 2008, na-approve lang yung budget. Mga April, then we submitted that sometime in May sa Sangguniang Panlalawigan. It was approved. A portion of it, mga October na, then another portion of it, mga November na. Yung para sa infrastructure project, na-approve mga November 13, 2008. So talaga